tao talaga na ginagawang katuwaan si Pangulong Bongbong Marcos, to be honest, mga kababayan. How could you imagine, si PBBM nanood lang ng Coldplay concert, mga kababayan ko, kung alipustahin nyo na, ganun-ganun na lang, mga kababayan. Ang galing. Di ba? Ang galing. Niyurakan nyo na yung pangalan sa social media, nanood lang si PBBM ng Coldplay concert, masama ba yun? Anak ka ng teteng, tao rin si Marcos Jr. Di ba? Sasabihin nyo dito, unahin mo na mapanood ng Coldplay concert, Coldplay concert, nakadamay sa mga bagyo sa Mindanao. Sige ko, pagtanggol mo pa. Di lang ikaw ang bumoto kay PBBM, kami rin. Ano, wala kang masabi? Pinagpapaliwanag nyo ko, ito opinyon ko. Di ba? Unang-una, mga kababayan ko, bakit? Tatanungin ko kayo, si BBM ba robot? Si BBM ba, si Marcos Jr. ba, walang pakiramdam? Si Marcos Jr. ba hindi ba tao? Si Marcos Jr. ba, wala bang gusto sa buhay niya yon? Anak ka ng putya. Hello po, Ma'am Mighty Baisa. Anak ka ng putya. Maghanap kayo ng presidenteng robot, wag si BBM. Bakit? Si BBM lang ba ang may kagusto ang presidenteng nanood ng concert? Baka magkabulgaran tayo dito. Merong presidente gumawa ng concert. Mga kapatid, meron ding presidente na dumalo ng concert ng favorite artist niya. At bukod doon, mga kababayan ko, nakipag-jamming pa. Diba mga kapatid? Nakipag-jamming pa po. Tapos si BBM, si Marcos Jr., nanood lang ng concert ng Coldplay, tinira nyo na. Ang gagaling. Diba? Ang galing nyo. Nakakabilib yung inyong katalinuhan. Nakakabilib yung inyong kagalingan sa panghuhusga. Ang galing-galing. Di ba? Po-post nyo, disappointed. Totoo sinasabi ko ha. Po-post nyo, mga kababayan ko, annoying. Po-post nyo si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin ninyo, maraming nasalanta, mas inuna pa yung concert, may bagyo ba ngayon? Po-post nyo si Marcos Jr., paparty-party na lang. Ganyang kagagaling kayo, manghusga. Diba? Mga kababayan, ang gagaling maghusga. Huwag nyo kakalimutan na i-like itong live streaming natin habang nagdadataktak ako dito. Mga kababayan ko ha. Magandang gabi at Cocomelon. Ayun ha. Ang galing manghusga ng Pilipino, no? Bakit ba ka mo, Presidente? Wala na bang karapatang manood ng concert? Gusto ng mga dilawan, gusto ng mga may ayaw sa kanya, gusto ng mga taong bumoto daw sa kanya na sunod-sunod na wag manood ng concert si BBM. Tama ka, Cocomelon, ang OA, overreacting yung mga DDS supporter. Kaya sinasabi nitong kapatid natin, ito mawalang galang sa inyo Romulo Lorica. Para sa ito kapatid, sasabihin ko sa iyo, no? Kung binoto mo si Bongbong Marcos, itong si Marcos Jr., para sabihin mo na pagandahin ng Pilipinas, tama ang boto mo. Pagagandahin niya ang Pilipinas. Ipagtatanggol niya ang Pilipino. Like what he did right now. Ginagawa niya yung trabaho niya. Pero, kung binoto mo si Bongbong Marcos, itong si Marcos Jr., bilang sunod-sunuran ng taong bayan, sunod-sunuran mo, at didiktahan mo, at ibabash mo kapag hindi mo nagustuhan ng ginawa, wala sa boto mo yon. Hindi mo karapatan yon. Okay? Number 1, mga kababayan ko, gusto mo i-analyze ako. Tanungin ko kayo. Nanood si Bongbong Marcos ng Coldplay concert.
Isang tanong, isang sagot. Oras pa ba ng trabaho niya yon? Sige nga po, tanungin ko po kayo, di ba? Nanood si Bongbong Marcos ng kanang Coldplay concert, tanungin ko po kayo, working hour pa ba yon, mga kababayan ko? Oras pa ba ng trabaho ni Oras pa ba ng trabaho ni Marcos Jr. yon? Mga kababayan ko, sagutin ko kayo. Hindi. Gabi na yun eh. According to my resources, dumating si Bongbong Marcos, itong si Marcos Jr., na patapos na yung concert. Halos saglit lang eh. Sulyap lang eh. Hindi nyo pa napagbigyan yung presidente? Ang grabe, ang kapal. Diba? Hindi nyo pa ba napagbigyan si presidente? Saglit na oras lang, 30 minutes, patapos na yung concert. Isang kanta na lang. Hindi nyo pa napagbigyan? Hindi nyo pa naibigay sa kanya? Pinagdamot nyo pa yung ganong kakarampot na oras sa kanya? Mga kababayan ko? Anong gusto nyo? Sunod-sunuran sa taong bayan. Lahat ng oo, gaganon siya. No, hindi. Tao rin yun. May pakiramdam din yun. Ipa ko ang presidente, hindi ako papayag na na didiktahan ako ng mga tao na to na kahit tapos na yung trabaho ko. 'Di ba? Mayor na Nabotas nanood din. Masim si Jenny, si Mayor Jenny nanood din. 'Di ba? Ang dami ko itong politician eh. Hindi ba kayo naawa sa kanila? Wake up people. 'Di ba? Hindi ba kayo naawa doon sa tao na nagtatrabaho ng more than sa 8 hours na trabaho niya? Eh kung tutuusin, yung trabaho natin sa regular na buhay na 8 hours, wala pa sa trabaho ni presidente yun eh. Biruin mo, ang trabaho lang natin, for example, nasa factory ka, magre-repack ka. For example, ang trabaho mo, driver ka. Delivery rider ka. Kusinero ka. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, kung makukuha mo yung punto ko kumakukuha niyo yung punto ko. Ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos, nagiging tubero yan. Nagiging driver yan. Nagiging kapitan ng barko. 'Di ba? Nagiging haligi pa sa tahanan. Nagiging gwardiya pa. Nagiging sundalo, nagiging pulis pa. If you get my point? All in one. Ginagawa niya, ginagampanan niya sa bansa. Tapos yung kakarampot na oras na yun, hindi niyo maibibigay sa kanya. Being a President of the Republic of the Philippines, yan ang pinaka-toxic na trabaho sa mundo. Kasi yung buong problema ng bansa mo, hawak mo. Yung buong problema ng bansa mo, hawak-hawak mo. Hawak-hawak mo yung problema ng pamilya mo, pamilya ko, ng ekonomiya ng Pilipinas, gasolina sa bansa, problema ng ekonomiya, hawak-hawak niya. Pasan-pasan niya sa likod niya. Tapos kayo, huhusgahan nyo, nanood lang ng concert. Kakapiranggot lang yung oras, 30 minutes. Patapos na. Nung dumating. Hindi nyo pa naibigay? Anong klase tayo niyan? Diba? Pilipino pa ba kayo matatawag kung ganyan ang ginagawa ninyo? Ay, hindi nyo tuta si BBM. Presidente natin yun. May pakiramdam, may feelings at may damdamin din yun. Dapat nga matuwa kayo eh. If you see the president na nagpunta sa ganyan, nagpunta sa thank you po, Ma'am May Agustin. Kung nakita nyo si BBM nagpunta sa isang party na katulad niyan, ibig sabihin nun nag-a-unwind na siya, nagre-relax. Because of this toxic hard work, mga kababayan ko. Ibig sabihin niya si Pangulong Bongbong Marcos nagre-relax. Kasi pag ikaw ang namuno sa bansa o ikaw maging mayor ka, mga kababayan ko, honestly, that is pinaka-toxic na trabaho. Kasi problema ng buong bansa, hawak-hawak mo. Diba? Kung hindi mo naintindihan yung ginawa ni PBBM, makasarili ka. Totoo. Tell me if I'm wrong. Pero honestly, yan ang sinasabi ko. Pag hindi mo nakita yung ginawa ni PBBM, mga kababayan ko, at hindi mo naintindihan yung ginawa niya,
mga kababayan, ibig sabihin nun, makasarili ka. Kung makasarili ka para sa presidente, makasarili ka rin para sa pamilya mo. Nakikita ko ugali nun. 'Di ba? Mga kababayan ko, yun ang totoo. Masakit ba para sabihin ko 'to, Mr. Romulo? 'Di ba? Torino ba, 'di ba? Magsalita, punta kayo sa Davao bago hanapin ang sinasabi. Naku, 'di ba? Diyan pa nga lang sir, eh. Hindi mo naintindihan. If the president is nagpapahinga, bigyan mo ng pahinga, 'di ba? Hindi naman pupuwede na ano, presidente si Bongbong Marcos ng bansang Pilipinas pero kailangan hawak siya ng kanyang trabaho, sakal-sakal siya ng trabaho. Eh, mano man lang yung pasan-pasan ni BBM na problema ng Pilipinas ibaba niya sandali sa loob ng Malacanang para makapagpahinga siya, ma-peaceful yung utak niya, punta siya sa isang concert, 'di ba? Para mapanood. Ito, tapatan tayo mga kababayan ko. Puna kayo ng putok kayo ng putok ng putok kayo ng putok ng eksena kay PBBM, eh, 'di ba? Bakit, nakita niyo ba yung ibang presidente? Ito yung pinuputok ng butsi niyo mga kababayan ko. Papakita ko sa inyo. Oh, ayan, oh. Ayoko talaga ng ano, eh. Ayoko ng pasa-pasaring. Oh, ayan, oh. Tingnan niyo mga kababayan ko. Gusto niyo makita, oh, ayan, para makita ninyo. Hindi ko pagdadamot yan, oh. Ayan. Yan ba yung pinuputok ng butsi niyo? Oh, yan. Yan. Oh, ito ba yung pinuputok ng butsi niyo? Yan. Yan ba yung pinuputok ng butsi niyo? Mga kababayan ko? Yan ba? Kung makikita nyo si PBBM, tingnan nyo. Haggard na haggard pa yung mukha. Diba? Haggard na haggard pa. Kumbaga, Hagardo Versosa, ika nga nila. Nakakapagod yun. Magtrabaho ka ng more than 8 hours. Mga kababayan ko. Simple lang, mga kababayan ko, ginawa nyo ng issue. Tuwan-tuwa kayo. Diba? Pero tanong ko lang, eto, para malaman ninyo. Nung si Duterte kaya nakipag-party, may nasabi ba kayo? Nung si Duterte nakipag-party, may nasabi kayo? May nasabi ba kayo nung si Duterte nakipag-party? Mga kababayan ko, pumutak ba kayo? Sa mga anti-Marcos, pumutak ba kayo ni si Duterte nag-party? May narinig ba kayo? Wala kami narinig sa inyo, di ba? Si Duterte nag-party mga kababayan ko. May narinig ba kayo? Si Bongbong Marcos, si Marcos Jr., nakatayo lang, nanonood ng isang concert. Pero ito mga kababayan ko, ayan, kumanta pa, di ba? Kumanta pa eh. Umawit pa mga kababayan ko, di ba? Umawit pa. Hindi pa nga nakontento mga kababayan. Ayan, no? Kumanta pa, di ba? Bonggang-bongga. Kinantahan pa. May narinig ba kayo? Wala kami narinig sa inyo. Di ba? Puro kayo ba? Wala kaming nahiyaw. Wala kaming narinig na ngawanin nyo. Di ba? Sino ngayon ang mas malala? Sino ngayon ang pinakamatinding may nagawa? Di ba? Mga kapatid? Meron ba? Ito pa mga kababayan ko, papakitaan ko pa kayo. Nung eto ba nag-concert kasama yung idol niya, may narinig kayo? Ayan nag-duet pa. Diba? Nag-duet pa. May narinig kayo? Ha? Wala kayong narinig. Masakit ang damdamin ninyo. Nung si BBM, nung si Marcos Jr. nandoon, tumayo lang ng ganyan, nanood ng Coldplay concert para ma-refresh naman yung kanyang utak. Ang dami niyong putak. Gagaling nyo magparatang eh, yung mga DDS vlogger eh. Ang gagaling nyo magparatang. Magaling lang kayo magparatang sa tao. Pero tandaan ninyo,
Tandaan nyo to, sinasabi ko sa inyo. Before nyo husgahan ng tao, tingnan nyo yung trabaho, yung workload. Di ba? Sabi ni Ma'am Mighty Baisa ko, what about behind the scene sa Malacanang na ginagawa ng tatay nila? Alam ko na. Matawag yun. Hulihin nyo yung mga gumagawa dyan. Tapos wala na, ano nyo, itomba nyo na yung mga yan. Ganon. Ang titigas ng mga mukha, may mamema lang sa government, 'di ba? Itong isang vlogger ni PRRD na hindi nyo lang matanggap na na hindi muna napopokusan ng Dolomite Beach. Kana na kayo ng kana. 'Di ba? Samantalang nung kampanya, pinakinabangan nyo si Pangulong Bongbong Marcos tsaka si Inday. 'Di ba? Kana kayo ng kana, banat kayo ng banat. Bakit ngayon hindi kayo makagalaw ng ganyan? Anong meron? Ano bang meron? 'Di ba? Kung makatira kayo kay presidente, ganyan na lang. Minsan isipin natin yung ating ginagawa. Hindi lahat ng lalabas sa bibig natin maganda. Okay? Minsan nakakasakit kayo ng damdamin. May damdamin din niya si Marcos Jr. Sa tingin nyo, mababasa niya na ginaganyan niyo siya? Nakakatuwa. Diba hindi? Alam mo kayong mga nambabash kay presidente, mga wala kayong awa. Mas masahol pa kayo sa halang ang bituka. Yan nga nakakatakot eh. Diba? Yung mga nanggigigil. Diba? Takam na takam kayo. Hayok na hayok kayo na makaupo ulit. Yung mga taong abusado. Diba? Hindi ako galit kay Duterte. Hindi rin ako galit kay Pinoy. Galit ako sa mga taong hindi marunong magpahalaga ng mga nagawa nila. No? Yun lang ang totoo doon. Di ba? Mga kapatid? Yun lang ang totoo doon. Aminin man natin sa hindi nyo man pagsabi, hindi nyo naman ipaalam sa mga tao, may maboka lang kayo sa social media, may ma-post lang kayo, may malait lang kayo, nabudol kayo, whatsoever, nakakatawa. Diba? So kung nabudol, so yung mga DDS, kung nabudol kayo ni Marcos Jr., di binudol din kayo ni Sara. Diba? Sabi ni Sara Duterte, ni Inday, protect PBBM. Pero protektahan nyo naman din. Diba? Sabi ni Inday Sara, maliwanag, protect BBM. Nung pinotektahan ninyo, sasabihin nyo, nabudol kayo. Sino nang budol sa inyo? Si Sara. Nanggaling kay Sara yung salita na yun, kaya sinunod ninyo, di ba? Simple lang yun. Di ba? Sasabihin nyo, nabudol kami ni Bongbong Marcos. Nabudol kami ni Marcos Jr., samantalang nung sinabi ni Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas, protect BBM. Pinrotektahan ng mga DDS. Ang ending, si Bongbong Marcos ba ang nanghingi ng pagprotekta sa kanya? Hindi. Ang nakiusap sa inyo, si Inday. Sinong bumudol sa inyo? Ba't hindi nyo masisi si Inday? Di ba? Ang totoong bumudol sa inyo, si Inday. Inutos na sa inyo yun eh. Sinunod nyo naman, mga kababayan. Hindi naman nanghingi si Pangulong Bongbong Marcos na proteksyonan nyo siya, mga kababayan.
Di ba? Mga kababayan ko, imagine niyo nga yan, mga toxic di. Hindi naman humingi ng pabor si Bongbong Marcos. Si Sara ang nanghingi ng pabor. Sabi niya, nabudol kayo. Kaya Mr. Romulo, kung isa ka sa bumoto, pinagsisisihan mo, walang problema. It's up to you. Pero para sa amin, ng mga naniniwala kay Pangulo, hindi kami nabudol, hindi kami naloko, kasi kung walang mabubudol, walang magpapaloko mga kababayan ko. Eh di sana pinakinggan nyo yung never again, never again. Diba? Sana yun na lang ang pinakinggan ninyo. Diba? Pinakinggan nyo yung kaka-never again and never again nila. O, tingnan nyo. Almost 36 years, yung mga nagne-never again. Diba? Paulit-ulit yung cycle ng buhay. Because sabi nila, never again, never again. Never again, ganito. Never again, mga Marcos. Yun ang sinisigaw nila. Tingnan mo yung cycle ng buhay nila. 36 years, mga kababayan ko. 36 years, kaka-never again ninyo. Never again tayong umangat, never again tayong umasenso, never again tayong gumanda ang buhay. At never again na rin tayong hindi nag-ibang bansa. At never again na rin mga kababayan ko, yung mga kubrador, yung mga namumuhunan ay nawala. Diba? Never again. Diba? Never again pa ulit. Sarap, no? No. Ang sarap ng pinagpaguran natin. For 36 years, binulag kayo ng ganon, kaka-never again, never again. What's next? Mga kababayan ko. Mga kapatid, ano sunod? Mga kababayan ko, kaka-never again and never again. Diba? Imagine niyo nga yan. Ni anino nga ninyo, hindi nyo na makita. Mga kapatid. Never again to Marshalo pa rin. Never again to Marcoses. Diba? Paano? Ngayon nyo sabihin sa amin yan. Diba? O, sagutin ko lang tong mga paratang nito. O, sabi dito, ako daw ay isang blank kapala, dong. Ay, hindi ako blank. Hindi po ganun. Unang-una, wala kayong karapatang murahin ako. Diba? Loyalist kami hanggang ngayon, noon pa rin, hindi talaga kami nagpauto kahit sinong kandidato. Diba, mga kababayan ko? Remember, Duterte, may utang na loob yan kay Senator Jaime sa mga Marcoses. Without the Marcoses, mga kababayan ko, hindi makakuha ng boto yan sa Norte. Mga kababayan, remember that, mga kapatid. Sabi dito ni Mama Liberty Torino, alam nyo ba, tayo ang nakakuha ng number 1 na pinaka maraming tourist for 2023. How many presidents lang ang nakakuha ng award sa bansa because of President BBM and his cabinet. 'Di ba? See? Because 4.3 trillion peso ang kinita ng turismo sa bansa. Bawal bang manood si Duterte? 'Di ba? Dati 'di ba? Kung tutusin si Duterte nga mamila, sunod-sunod ng mga ginagawa niyan eh. Mga kababayan ko na concert events. Pinanonood niya. 'Di ba? Pupunta pa yan sa laklakan nito nila RJ sa isang spot, 'di ba? Private 'yun. 'Di ba? Oh. Sabi pa dito mga kababayan ko, Marcos Duterte tuwang-tuwa ang tunay na mga kalaban ng mga Pinklawa. Asan na yung unity team? I don't know where's the unity team right now, to be honest. Wala na akong balita sa unity team. But my focus right now is for the President BBM na lang. Ayoko muna makialam dun sa side nila. Magulo, mga kababayan ko. Dahil kung kita nyo, binitawan ko nga kahit yung mga tropa ko sa PBE, nilailuhan ko dahil ayoko masangkot sa gulo. Ganun ako ka-faithful, mga kababayan ko. Di ba? Sabi, we Ilocanos love PBBM. Maraming salamat po. Sabi dito ni Marife Guevara, love tayo dyan. Bali si Marcos pala ang nakatulong
sa mga Duterte. Ha, piste pala si ano, blank. Walang tulong sa mga Marcos. Actually, may naitulong naman si Duterte sa mga Marcos, okay? Andiyan naman yung tinupad ni Duterte yung kanyang promise na ipalibing si FEM sa libingan ng mga bayani. Andiyan naman din yung promise ni Duterte na andiyan yung promise ni Duterte na tutulungan niya si Senator Amy, which is the point of Senator Amy Marcos is ubusin ang mga kalaban ng mga Marcos. Ginawa naman ni Duterte yun. Besides sa ginawa ni Duterte, maraming na EJK mga kababayan ko during the war on ano. Maganda naman din yun para sa akin, mga kababayan ko. May mga naitulong si Duterte sa mga Marcos at natupad. Pero mga kababayan ko, pero yung mga kababayan ko, to be honest, on my channel, sasabihin ko to sa inyo, ha? Yung sinabi ni Pangulong Duterte na sinabi ni Pangulong Duterte na ano, na maghanap kayo ng Marcos. Hindi si BBM yun. Hindi si BBM yun. Yung sinabi ni Duterte, maghanap kayo ng Marcos. Hindi ko kakayanin to, maghanap kayo ng isang Marcos. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos yung sinutukoy niya doon. Alam niyo kung sino? Senator Amy Marcos. Hindi niya pinunto si BBM doon. Kasi ang gusto nito ni Duterte, matandang Duterte, is si Senator Amy ang tumakbo. But Senator Amy said, mga kababayan ko, sa kanilang family rule, si Bongbong lang ang magpe-presidente at si Amy ang magbi-vice-presidente lamang. Walang tatakbong babaeng presidente sa mga Marcos. Mga kababayan ko, di ba? Yan po ang ano doon, mga kababayan ko. Kaya disappointed si Duterte kasi si Bongbong ang tumakbo, hindi si Senator Amy. Ayun, alam nyo na. You get na. Ako rin dati, akala ko sabi ni Duterte maghanap kayo ng Marcos, yung kala ko si BBM. Yung pala, hindi si BBM yung sinasabi niya doon na maghanap kayo ng Marcos. Ang ibig pa lang niya sabihin doon is maghanap kayo ng Marcos. Eh si Senator Amy pala yung pinupunto niya doon. Pero suddenly mga kababayan ko, si Senator Amy, pinatakbo yung kapatid niya. And the main maker o yung creator ng Unitin is si Senator Amy. Oh. Ngayon mga kababayan ko, sino nagupo kay Bongbong? Taong bayan na sinuportahan ng kapatid niya. Ayun ang pinakamalinaw na sagot sa lahat, mga kapatid. Sa makatuwid, kaya magpanalo ng isang mindset ng isang Amy Marcos. Kaya nga pinoprovoke ni Maharlika si Senator Amy. Tinitira ni Maharlika si Senator Amy. But suddenly, Senator Amy will not speak. Maybe, someday, pero hindi ko nakikitang papatulan niya kapatid niya. Kaya yung mga umaasang lodi ng mga DDS, good luck. wala ata sa bokabularyo nito ni Manang Amy. Di baling maprinsipyo siya, matalo man siya sa election ngayon or gumawa siya ng paraan this coming election. Basta nanindigan siya sa prinsipyo niya. Gayon ang nakikita ko kay Senator Amy. Okay? Mga kababayan, okay na ba yun sa inyo para malaman ninyo ha? Wala nang unity, basta solid PBBM tayo. Maraming salamat po doon. Yes, Marcos, masyadong mapagpakumbaba. Malalim ang pamilya nila eh. Sa totoo lang. Malalim. Napakalalim ng pamilya nila. Mga kapatid. Sa totoo lang, kung iisipin nyo, napakalalim nila. Ayoko na lang pasukin nyo kasi hindi ko na trabaho yun. Ang trabaho ko lang naman dito, ilabas yung magandang nagagawa ng Marcos and defend the Marcoses. Mga kababayan, kung walang didepensa sa mga Marcos, walang babanat sa mga tao na yan. Mamimiyasa yan. Mamaya, pagbulan pa ng mosquito news yan. Diba? Buti na nga lang, naagapan natin yung Maharlika na pulbo-pulbo rin yan. Kung marami naniwala doon, hindi nagkudita na. Diba? Yun ang iniisip ko, kaya nga buti nga, isa tayo sa mga naglabas noon na wala talagang pinurso na natin. Koy, tanda ko, sabi dito, Koy, tanda ko sinabi ni Duterte na isa daw Ilocano. Sinong Ilocano tinutukoy niya doon? Si Senator Amy yun. Ilocano.
Maghanap kayo ng Ilocano. Ayun, kami lang ganon. Kahit mamuno ako ng 20 years dito, hindi niya magagawang pagandahin ng Pilipinas. Maghanap kayo ng Ilocano, sabi niya ganon, ng Marcos. Diba? Sabi pa dito, dapat lang, ganyan. Talagang karapatan ng mga Marcos talaga na mailibing sa libingin ng mga bayani because wala namang below the belt doon mga kababayan ko. It's the Marcoses mga kababayan. Okay? Sa Digong hawak ng inchik sa leeg. I mean hawak ni Digong dahil sa libing. No, that's not a libing. Si Senator Amy Marcos is nakita niya yung ugali ng tatay niya doon kay Tatay Digong. So kung problema ni Senator Amy, problema humanga siya. Wala namang problema doon mga kababayan ko. Hindi naman natin pwedeng hadlangan yan mga kababayan ko kung humahanga si Senator Amy sa ganun. Well, for me, para sa akin, hindi ko naman pwedeng sisihin yan, di ba? Yan, totoo. Yes, si Marcos sabi niya sa yang si Marcos sabi ni Digong. O, di ba? It's Senator Amy yan eh. Alam na alam ko yung litanya niya nun eh. It's Senator Amy, it's not PBBM.